Okay, so dito na tayo kay router 0 papunta kay router 2. Ayan. So, gamit tayo ng CLI. So, in 00. Yeah, ulitin natin yun. Exit ko muna siya dito. So, ayan, naka-config siya ulit. So, papasok tayo kay in 0. 00. Tapos, IP root 192.168.1.0. Yan yung network na pupuntahan niya. Tapos, ano yung IP ad? Ay, ano yung subnet mask niya? That, 192. Tapos, kanino siya dadaan? I mean, kanino yung next hop niya? Kay 98. Ayan, check natin kung 98 ba. Tama, 98. So, kay 98 siya dadaan. 192.168.1.98. So, ayan. Okay na siya nun. Pagbalik siya sa config. Ibig sabihin, okay na. So, pasok tayo ulit kay IP int SO. Para itong network na to, makakapunta siya dito sa network na to. So, saan muna natin dapat ito configure? Dapat makakapasok muna siya dito kay network ni 1. So, bigyan na natin siya. Dahil ito, yung network na to, mag-start tayo kay 96. So, 96 yung network niya. Dahil dun natin nakuha yung 9798. Ay, hindi. Ito pala. Kay 100. So, 1.100. Napapasok na tayo sa kanya. IP root 192.168.1.100 255.255.252 dahil yun yung subnet mask ni 100. Tapos next hop niya is same lang 192.168.1.98. So, ayun. Tapos isa pa. So, nakapasok na tayo dito. May access na tayo dito kay 1. Papasukan naman natin itong access, itong network ni 192.168.64 pala siya, hindi siya 65. Okay. So, .k64. So, pasok tayo ulit kay int s0 tapos IP root 192.168.1.64 tapos yung subnet mask niya 224 tapos next up 192.168.1.28. Okay. So, mag-shot. Hindi ko siya mag-shot. Okay na siya nun. So, okay na tong router na to. So, dito na tayo kay router 2. So, ano yung problem natin? Paano siya makakapunta kay 10.10.10.0 tsaka kay 192.168.1.64. So, ngayon natin CLI. So, exit muna natin to. Int s 0 muna kasi pupuntahan niya si 10.10. Dahil anong tawag nito? Hindi ko alam ba't ganon. Hindi nag-work yung 10.10.10.0. So, gumamit ako ng default na IP address. So, 0.0.0. Hindi, mali. IP root tapos 0.0.0. Tapos, subnet mask na default din. Tapos, next hop ko kay 97. So, 192.168.1.97. So, okay na siya. Okay na siya nun. Ito naman,
pupuntahan mo siya kay network ni 192.168.1.64. So, gagamitin natin na serial is 1. So, int S001. Tapos, nagpirot niya 192.168.1.64. Tapos, subnet mask 255.255.224. Next hop is 101. Kasi, 101 yung serial 1 niya dito. 192.168.1.101. Okay na siya nung okay na to, no? Try natin kung ano sila. So, failed siya sa una. Failed siya. Pa-configure ulit natin. Tapos, dito naman tayo. Okay, router 1. So, ganyan natin. Config. Tapos 001. Tapos papunta muna siya dito kay network ni 1.0. So IP root 192.168.1.0 tapos 255.255.255.192. Next hop 102. 192.168.1.102. Okay? So, pupuntahan niya na naman itong network na to. KLAN. Kasi, yun yung daan niya para makapunta kay network ni 10.10.10.0. So, put natin int S001 IP root 192.168.1.100 ay 26. Tapos subnet mask ng 252. Next hop 192.168.1.102. Okay. So, may access na tayo dito. Dito naman tayo kay 10.10.10. So, IP int S001 IP root 1 gamit na naman tayo ng default. So, tapos next hop niya is 192.168.1.102. Next hop na. So, okay na siya yan. Try natin. So, hindi pa sila nag-meet. May problema. Check natin. 65. Yun, nakalimutan natin mga gateway na to. Yun, successful. So, nag-meet na itong dalawang network na to. So, yung sa taas na lang. Okay. No ports. Okay, so ganito. Nakalimutan kong lagyan ng clock rate. Serial. Yan, so wala siya. Nalagyan natin sa CLI. Exit na natin. Int S. Clock rate 64,000. Exit natin.
Successful na silang lahat. Niligaw na, hindi gumagana. Kasi PC na to, may problema sa kanya. 8K65. Nagdolo ko lang siya. Ayan. Okay na silang lahat. Susunod naman, gagawin natin. Itong mga PC na to, may gagawa tayo ng mga email. Lalagay natin dito sa server na to. Tapos, may web server tayo, tsaka diyan. Okay.